Hello guys, welcome to our video series, and in this video I will discuss how to declare multiple values or variables in Java. Simulan natin. So in a previous video we have discussed on how to create or to print variables and create variables or to display variables in Java. So in this tutorial we have to create our new project, Java application, and we have this declare mini variables. So in this video I will discuss simple lang, no? So pag yung pag-declare ng mini variables of the same type. So to declare more than one variable of the same type, for example string ba yan or integers ba yan, you can use a comma to separate that. So in our case we have in the previous video natin, so ito yung ginagawa natin, nag-declare tayo na int saka y na may 5 saka yung int na may value na 8. So dito yung ginagawa natin is nag-declare tayo ng different variable but the same type. So pwede natin yan gagawin na so pwede natin yan na print na ganito, print natin na x plus y plus g. So yan, so 19, so i-add natin yan 19. So meron din tayong instead na ganito yung gagamitin natin. So meron tayong isang data type or same type with the same type separated by comma, y is equal to 5 separated by comma, z is equal to 8 separated by ito na lang, close na lang. So yan, pero malinaw dito gumawa tayo ng int, pinagsabay natin yung mga variable at the same type para hindi na yan mag multiple lines. Ito po yung instead na ganito, ginawa natin, ilagay natin dito. So same output lang din yan. So pag create natin yung run, so yung output niya is 19 din. So meron din tayong one value to multiple variables. So ang gagawin natin, declare lang tayo na int na is y and is t and u. So meron tayong tatlong variables at the same type dito. So pwede natin yan lagyan ng isang variable. So ang gagawin natin is t is equals to u is equals to 50. So ayan. So yung output niya is ganito, print n dito is plus t plus u. So ang nangyari dito, meron tayong tatlong variable na the same type
at may isa lang siyang value. So yung value ni is equal to t at equal naman u. So ibig sabihin pareho sila ng value. So pag i-add natin yung tatlo, so yung kinalabasan niya is 150. So tama yung ating nilagay. So meron din tayong variables na ma-override siya. So for example, num is equals to 50. So yung value niya dito is yung value ni num is equals to 50 pa din. 50. So pag ino-overwrite natin ito, so ibig sabihin, for example, palitan natin ang value na 70. So yung value ni num ngayon is 70 na, kasi na bago niya pagkatapos na execute yung 50 na value, tapos pinalitan natin ang value na 70. So yung 70 na value na num is siya yung bagong name, bagong value niya. So system.out, print line natin, tingnan natin. So print, wait, may kalimutan tayong semicolon. Ayan. So ayan, meron na siyang 70 na value kasi yung unang value niya na 50 ay napapalitan natin ng 70. Ayan, pag ni-print natin yung num na variable is yung value niya is 7. So I hope this video is nakatulong sa inyo. See you on the next video, guys. Thank you for watching.